At sa iba pang mabalita, pinangangabahan ng pribadong sektor na mas lalo pang lalala ang problema sa port congestion dahil sa sunod-sunod na mga holiday at major event sa bansa. Ito ang balita ni Mon Hocson. Maaaring mauwi sa wala ang mga pagsisikap na masolusyonan ng port congestion kung hindi kikilos ang pamahalaan at pribadong sektor bago ang pagdaraos ng mga major event sa bansa. Nito lamang nakaraang holiday, tumaas ang port utilization mula sa 78% noong December 21 hanggang 106% nitong January 6. Nangangahulugan na mas lumala pa ang problema matapos ang holiday season. Ayon sa pribadong sektor, maraming importers ang hindi nagtrabaho at sarado rin ang mga establishmento, kaya naipon ang mga kargamento sa pantalan. During the holidays, everybody relaxed. Everybody relaxed. So instead of taking out 1,200 containers a day, they took out only 300 containers a day. So it clogged again. Correct? Ang panawagan ngayon ng pribadong sektor sa lahat ng mga truck operators at mga importers, samantalahin ang mga natitirang araw bago man lamang dumating ang malalaking okasyon upang mailabas sa loob ng pantalan ang lahat ng mga produkto na dapat mai-deliver. Nakiusap rin ang mga ito sa pamahalaan na luwagan ang truck ban. Pakiusap ng mga negosyante na kung hindi naman sa Maynila magaganap ang sentro ng okasyon ay pahintulutan ng mga truck na makadaan sa mas mabilis na ruta. Inirereklamo rin ng mga importer na alas 4 pa lamang ng hapon ay umuuwi ang ilang customs personnel, kaya't sa halip na mapabilis ang proseso ng mga papeles ay bumabagal ito. Nais rin ng mga ito na rebisahin ng Philippine Ports Authority ang Memorandum Circular na nagpapataw ng 5,000 piso hanggang mahigit 11,000 pisong multa sa bawat kargamento na hindi na ilalabas matapos ang mahigit 11 araw. After you get the delivery order, you have to go to the port. You clear it. They have to be open. After you do that, you have to pay the storage. They have to be open. After that, you have to go to the roads. They have to be open. So if none of this is open, we will have containers stuck in each one of these processes. Binatikos naman ni Federation of Philippine Industries President Jess Aranza ang hindi pagsipot ng mga representante ng pamahalaan sa pulong upang masolusyonan ang problema. Sana nandito sila upang sa ganun matugunan kaagad. Halimbawa, kanina in-issue nitong sa tracking yung franchise na matagal lumabas. Eh di kung nandito yung LTFRB, yan nasagot sana. Bakit matagal? Kasabay nito ay pinangangambahang tumaas rin ang presyo ng ilang bilihin kung lalala pa ang problema sa port congestion. Mon Hocson, UNTV News Worldwide.